Ganyong pumunta dito. And we are delighted to have in our midst this afternoon to cordially invite us all, one of the conveners of Mayors for Good Governance, the Honorable Mayor of the City of Baguio. Let's all welcome Mayor Benjamin Magalong. Maraming salamat, Father Eric. Ikaw pala yung nawawala kong pamangkin. Unang-una, gusto ko lang humbatin si Chairperson Alvin Alcaraz and Ma'am Lucid Mendoza, Reverend Father Jeffrey Habado, Mr. Alex and Mrs. Lucille Alindogan, Reverend Monsignor Jesus Romulo Ranyada. Sa ating pong mga brothers and sisters in Christ, on behalf of the City of Baguio, I wish to welcome you all to our, what you call, the summer city of the Philippines. Tinatawag po natin Baguio, at ako po'y natutuwa dahil napakarami niyo pong nandito ngayon. At unang-una, sana ho, bago kayo umalis, huwag niyong pigilan ang inyong sarili na mamili ng aming mga produkto para makatulong kayo sa aming ekonomiya. Kung umalis ho kayo, iwanan din niyo yung inyong mga pera ho dito. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat po ng press candidates kasi ho, kayo po yung nagdala ng Baguio sa Baguio. First of all, a heartfelt welcome to all the delegates, our facilitators, our spiritual leaders, volunteers to the 16th Parish Renewal Experience National Convention. Thank you for choosing Baguio as your home for the next 3 days. It is truly a blessing to have you gather here at our beloved Baguio Cathedral for this meaningful occasion of faith, renewal, and community. The Parish Renewal Experience, or PREX, has long been a shining light of hope and change in our parishes. The PREX has touched countless lives, rekindled so many hearts, and strengthened communities in their faith and journey. And that's the reason why I have a very different message that I would like to impart and share with you today. But let me share the words of Peter Obi, a Nigerian philanthropist, when he said, "When politics is more profitable than industries, when those in government are richer than entrepreneurs and businessmen, then that country will never progress because it manufactures poverty." Another words from a renowned novelist, female novelist, Ayn Rand. At sabi niya, when corruption is rewarded and honesty is a self-sacrifice, then you know that society is doomed. So you see around you, look around you, and you see a lot of uncertainties today. When the road ahead seems so dark, when the challenges, the hardships, the difficulties that we are experiencing, it's just so difficult to bear. But there's one thing that always keeps us moving, and that's what we call hope. That's my message to you today. Ang title po ng aking message, Liwanag sa Gitna ng Dilim. Sa akin po mga kababayan, in the face of corruption, poverty, and calamities, it is easy to feel hopeless and helpless. Madaling mawalan ng tiwala, madaling mapagod, madaling nating sabihin, wala na talaga tayong pag-asa. Dahil itong sistema na ito'y sira na, wasak pa, basag pa. Pero hindi po tayo isinilang para sumuko. Tayo po'y isinilang para tumayo. We are born to rise. We've seen the floods. Hindi lang baha ng tubig, kundi baha ng kapapabayaan. Baha ng kasakiman
na halos walang hanggan. Gawa ng mga korap na politiko, korap na gobyernong opisyales, at korap na mga kontrakto at iba pa. Roads washed away, homes destroyed, families shattered. Pero sa bawat barangay, may volunteers na lumulusong para tumulong. May mga kabataan na nag-oorganisa ng mga relief operations. May mga kapitbahay tayong nagbibigay ng pagkain kahit sila mismo ay hirap. Ito ang tunay na bayanihan. May pag-asa pa pala tayo. There's hope. We felt the pain of poverty, hindi lang sa gutom, kundi sa mga pangakong napako. Budget para sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, infrastruktura, bigla na lang nawala at naibulsa. Pero may mga guro pa rin nagtuturo kahit walang sweldo. May mga nurse na nagsisilbi sa mga hospital, sa mga clinic, kahit na pagod na. May mga magsasaka na patuloy na nagtatanim, umaasa sa ulan at sa ating Panginoon. Ito po ay tibok ng pag-asa. We have endured and we continue to endure corruption. Hindi lang sa transaksyon, kundi sa pagkakanulong ng tiwala. Pero may mga leader na tumatayo para sa katotohanan. May mga mamamayan na humihingi ng tinatawag nating transparency, accountability, audit, nagtatanong, humihingi ng reforma. Ito ay simula ng pag-asa. Ito ay simula ng pagbabago. Hope is not a weakness. Ang pag-asa ay hindi pagiging bulag sa katotohanan. It is a strength. It is courage. It is energy. It is a refusal that suffering is normal, that injustice is permanent, that our nation is beyond repair. Ang pag-asa ay hindi kawalan ng sakit, but the presence of purpose. Kaya tayo bumabangon ngayon, not because the storm is over, but because we are the storm's answer. Bumabangon tayo gamit ang datos ng ating damdamin, tula at pulisiya, sipag, paniniwala at panalangin. Bumabangin tayo dahil ang diwa ng Pilipino ay hindi lang ito matatag. Ito ay tinatawag nating revolusyonaryo. Let this be our vow, na bawat pisong ginagastos ay dapat nating alamin dahil dapat ito'y may saysay. Na bawat tahimik or tinig na tinatahimik o tumatahimik ay dapat marinig. Na bawat batang nawalan ng tahanan ay hindi lang tinutulungan, kundi binibigyan ng kinabukasan. Hindi tayo naghihintay ng bayani. Tayo mismo ang bayani. At sa bawat hakban ng pagbabangon, na muling pagbuo, ng muling paglikha ng bagong pananaw, ng pag-aangkin ng magandang kinabukasan, hindi lang para sa atin, kundi para sa ating mga anak at sa ating mga apo. Doon natin matatagpuan ang tinatawag nating pag-asa. Hope. Hindi bilang isang kislap, kundi bilang isang apoy na kailangan nating ikalat. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Mabuhay. Muli, maraming salamat po, Honorable Mayor Benji Magalong. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap, Mayor Benji Magalong, and for your inspiring message and gracious welcome to this beautiful city. In behalf of the 16th PREX National Convention,
We express our sincerest gratitude to you and to the city government of Baguio for your support and generosity as our co-sponsor in this gathering. At this moment, we would like to take a few minutes to express our heartfelt gratitude to this true servant leader. We are truly blessed to have found in him a friend and a partner in faith. We are now witnessing our NAPS President couple, Kuya Alex and Ate Lucille Alindogan, Convention Chair Tandem, Kuya Alvin Alcaraz and Ate Lucy Mendoza, and Monsignor Jesus Romulo Rañada. Thank you so much. Once again, Honorable Mayor Benji Benjamin Magalong. Magalong.